Yung dating asawa daw po nung girlfriend ko, yun daw po yung gumawa sa akin. Pero hindi pa po kasi ako nakikita noon eh. Para sa akin mukhang scripted yun. Alam mo bakit? Alam nila kung saan ka nakapwesto, hindi ito random. Trinabaho ka. Matindi ang galit sa'yo, mabuti nga ka mo, nabuhay ka pa eh. Hindi ko po siya tinatanggal. Sabi ko, ilipat kita. Dahil ayokong mabalikan ka pa at baka mamaya sa pagbalik nila, ay ikamatay mo na. Tama. Hindi niya daw alam ang kaso pero itatanong niya sa chief investigator nila. Kinakabahan po sila, binabaan ang tawag namin. Mga pendeho kayo dyan sa ano. Luko-luko kayo sa pandi. Akala siguro ninyo makakaiwas kayo. Humingi ng tulong sa hashtag ipabitag mo si Lawrence Gamarza, security guard ng Innovative Security Agency sa Marikina City. At 10 ng Agosto, isang insidente ng pagnanakaw umano ang nangyari sa isang kilalang subdivision sa Bulacan. Napuruhan si Lawrence sa nasabing insidente. Inoryente at pinaghahampas daw siya sa ulo at kamay. Po, lumalapit sa inyo para po matulungan sa pagpapagamot sa aking kamay po. Dahil na-aksidente po ako sa pinapasukan kong trabaho. Pinagpapalo po ako ng isang di kilalang tao po. Ang problema, pinabayaan na raw siya ng ahensya sa mga gastusin niya sa pagpapagamot. Hihingi lang po sana ako sa inyo ng tulong kasi po yung ahensya na pinapasukan ko po, hindi na po nila ako tinutulungan sa mga pinansyal na gastusin. Nangako rin daw ang ahensya na tutulong sa investigasyon sa nangyari. Pero hanggang ngayon, wala pa raw sagot sa kanya ang mga ito. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Lawrence, magandang umaga sa iyo. Magandang araw din po, Sir Ben. Okay, Lawrence, tanong. Wala ka bang suspect dito? Wala ka bang mga kalaban? Wala ka bang kaaway? Wala ka bang nadihado? Wala bang love triangle dito? Ano mang bagay? Kasi parang sa nakikita ko bilang isang investigador, meron silang alam sa iyo. Ako po Dito lang po ako sa amin. Nagtatrabaho lang po ako. Tapos uwi po, hindi naman po ako lalabas-labas po ang barkada po. Ikaw ba'y pumunta ng presinto or may tumawag sa presinto kaya pumunta ang pulis sa lugar ninyo? After po nung na-aksidente po ako na ilabas po ako sa ospital din po nung gabi po na yon. Pumunta po kami, dumaan na po kami sa sa police station. Alright. Po. Sino nagdala sa iyo sa ospital? Yung kasamahan ko pong gwardiya tsaka OIC ko po. Yung kasamahan mo, gwardiya, nakita ka na nakahandusay na or na malay, nawalan ka ng malay, kaya dinala ka sa ospital? Opo. Paano nila nalaman na nakahandusay kaya malayo ka naman doon sa yung distansya ng gwardiya? Ang nakakita po sa akin na nauna po, yung may dumaan lang po na mag-asawa po. Narinig po na humihingi po ako ng tulong po. May galit ba sa iyo? Baka kasi may karibal ka. Yung dating asawa daw po nung girlfriend ko is yun daw po yung gumawa sa akin. Pero hindi pa po kasi ako nakikita noon eh. Kasal or hiwalay lang o nagsasama lang? Kasal po. Hindi kaya ganun ang sitwasyon na maaring ito'y naging problema na parang magkasama kayo ng kanyang asawa, itong si lalaki, na posibleng tinitingnan kong anggulo na yon na kaya ikaw ngayon ay trinabaho, pre-project, kaya nakita ka kung saan ka nagtatrabaho. Tanong, saan ka ba nakatira? Sa Pandi, Bulacan? Sa Pandi po, opo. Yung kinakasama mo dati, saan nakatira? Sa Pandi rin? Angat po, Angat. Yung kanyang dating asawa? Angat po. Sa Angat din. Dalawang motorsiklo talagang nagsama pa, tandem. Sa dalawang motorsiklo nakita mo may kaangkas ba? Kaliwat kanan? Or dalawa lang sila? Or may kaangkas? Dalawa lang po sila. Dalawa lang sila. Paano mo nalaman dalawa sila? Nung nakahandusay na po ako na lang po na po. Okay, so tinira ka patalikod. Opo. Pinalo ka ba sa ulo? Tinaser ka muna? Or tara yung kinoryente ka muna? Kinoryente po muna ako hanggang... Saan ka kinoryente? Saan parte ng katawan? Sa liig po. Sa liig ka kinoryente, okay. Opo. Nung ikay bumagsak na, anong ginawa sa'yo? Pinagsisipa ka? Ginugulpi-gulpi ka? Pinaghampas po na ako ng matigas na bagay po. Tapos, parang pinapalabas nila na parang robbery.
na parang gano'n, na parang kinuha ang mga gamit mo. Para sa akin, mukhang scripted yun. Alam mo bakit? Alam nila kung saan ka nakapwesto. Hindi ito random. Alam mo random? Kung sino makikita natin, tirahin natin. Hindi ito random, trinabaho ka. Hindi ito random na yung random kasi bababa, diretso susugurin ka dito. Hindi, umiwas pa. Patago, ayaw nilang makilala sila. Kaya ikaw patraidor, patalikod. Matindi ang galit sa iyo. Mabuti nga ka mo, nabuhay ka pa eh. Akala nila patay ka na, kaya iniwan ka nila. So matindi ang galit sa iyo. May lumapit ba na pulis para usisain ka kung ano nangyari sa iyo? Na nabugbog ka, tapos tinanong ka man lang ng mga tanong na bakit nangyari ito sa iyo? Para makita nila kung sinong suspect at paanong gagawin nila dito sa investigasyon o talagang tinanggihan ka nito mga kolokoy na to? Wala po. Ang sabi lang po sa mga kasama ko po is maghanap daw po sila ng ebidensya din po. Alright, sige. Hindi ka man lang tiningnan nitong mga tarantadong pulis na to? Hindi din po. Sa linya po ng telepono, ito na si Julito Tupas, General Manager ng Innovative Security Agency. Magandang umaga. Magandang umaga po, Idol. Maraming salamat po Okay. sa tawag po. Sir, ano bang tingin ninyo rito? Kasi ako nag-iimbestiga ako, tinitingnan ko lang kung ano ang motibo, ba't nagkaganito. Eksakto po. Yan din po ang lumalabas po sa investigasyon na pinagawa ko sa amin pong internal investigator sa agency na love triangle po. At isa po sa nakapagbanggit ng na yan po ang nangyari ay yung pong isa po niyang kasamahan na kilala po ang gumawa sa kanya ng ganon. Yung pong gamit niya ng mga radyo at iba pang mga importanteng bagay doon ay hindi po ginalaw. Meron pong mga mahalagang bagay sa opisina na hindi po man lamang nila ginalaw. Yun lang pong pinag-interesan nila ay yun lamang pong cellphone. At ang aming pong hinala ay gusto lamang pong makakuha pa ng mas maraming ebidensya nung culprit na patunayan na nagkaroon po ng pagtataksil ang kanyang asawa at nakisama po diyan sa aking gwardiya. Hindi ko po siya tinatanggal. Sabi ko, ilipat kita dahil ayokong mabalikan ka pa at baka mamaya sa pagbalik nila ay ikamatay mo na. Tama. Si Police Staff Sergeant Maximo Caramol, Duty Investigator Pandi, Bulacan Police, hindi niya daw alam ang kaso pero itatanong niya sa Chief Investigator nila. Kinakabahan po sila, binabaan ang tawag namin. Mga pendeho kayo dyan sa luko-luko kayo sa Pandi. Akala siguro niyo makakaiwas kayo. Naghihinala ba ang kinakasama mo, misis mo, na posible baka mister niya ang tumira sa'yo? Ang sabi po sa akin kasi ng misis ko po, hindi naman daw po magagawa talaga nung dati niya kinakasama yun kasi mabait naman pong tao yun. Pandi, Bulacan! Makinig kayo mga pulis kayo dyan. Potok sa buhong pendeho kayo. Pwede kayong umuiwas pero hindi kayo pwede magtago. Alam namin, matutuntun namin kayo. Sagutin nyo ang panahon namin. Tatawagan to sa susunod. I-tape na lang ka lang sagot ha. Oh, yung Chief of Police sa Pandi, Bulacan, nakikinig ka. Isa ka pa. Maayos ka. Palpak yung mga tao mo. Okay, Lawrence, ikaw naman, huwag ka namang palpak sa iyong pag-iisip. Lagi ka mag-iisip ng pagdududa. Huwag ka magpapaniwala sa lahat ng sinasabi ng misis mo. Maging paladuda sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, kanyang mga sinasabi. Didefensahan pa yung kanyang dating mister. Suspect din para sa akin yon. Mas magandang maging paladuda ka. Hindi lahat ng bagay, uto-uto ka. Bawal ang mag-iingat ka na sa susunod. Huwag ka munang bumalik doon sa pinapwestuhan mo. Tutulungan pa rin namin to. Hahanap po kami ng dahilan na ang sisisihin po namin dito ay yung police na dapat na imbestigahan yung mister. Kasimple lang. Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. Tatak Tulfo, Tulong Tulfo, Tigas na Tulfo, T3, hashtag ipabitag mo. Sa isyong ito, gusto lang po natin malaman mismo sa pinaka-hepe Chief of Police ng Pandi Municipal Police Station yun sa pangyayari kung paano ba talaga pag-iimbestiga sa mga itong krimen, kung paano responde, dapat malaman ni Juan de la Cruz. Magandang umaga, Police Lieutenant Colonel Gilmore Wasin. Sir. Yes, sir. Good morning po, sir. Police Lieutenant Colonel Gilmore Wasin, sir. Officer in charge, Pandi Police Station po, sir. Sir, una sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa pagtanggap niyo po ng tawag po namin, sir. Public service lang po to, sir, ano? Yes, sir. Yes, sir. We understand, sir. Okay. Sir, may nangyari po kasing ito ho'y krimen na
Nangyari po nung dito sa may subdivision, yung gwardiya po kasi sir, nung gabi sa Lumina, Pandi Subdivision sa marketing, August 10, 8:30 p.m. ng gabi, nakaduty ng gabi sa labas ng marketing office yung security guard. Basta't pinalo na lang po siya ng matigas na bagal, bago yan, kinoryente, tinaser po siya. So nagkahandusay po siya, nawala ng malay, pero nagawa pa rin po rumisponde ng mga kasamahan niya, idala sa ospital at pagkatapos binigyan ng lunas agad. Kung ito po ba sir, nakaabot po sa inyo? First and foremost, sir, salamat po at naiparating po sa ating atensyon itong bagay na to, sir. Nung nagkausap po kami ng staff nyo kagabi, sir, tinawagan niya po pagdating ko po sa station, nag-conduct po tayo agad ng validation and investigation. Pumunta po tayo sa barangay Pinagkwartelan. Then doon po sa Lumina Home, sir, nag-conduct po tayo ng validation. Yung report po may nakarating sa barangay po base sa blatter nila. Nag-responde sila, sir, may nagsumbong sa kanila na nag-report sa kanila na may duguan sa Lumina Homes. So, responde po tong mga barangay tanod natin. Hinatid po yung biktima si SG Lawrence Gamarza sa hospital, sir. Tama, sir. Initially, based on conduct of validation and investigation, sir, wala pong report na nakarating din sa amin. Pero nevertheless, ito pong may pan namin kay Mr. Lawrence, since may nangyaring krimen, pwede po natin siyang i-assist, sir, para makapag-file po siya ng complaint. Ang nakarating lang po sa amin kasi sir, parang sinasabi po ng complainant, ganun din po yung head ng security na hindi raw po rumisponde kasi ang pagkasabi po ay hindi nag-imbestiga kasi wala naman daw ito'y suspect. Ngayon na sinasabi nyo sir, ay lahat naman tayo nagkakamali at ang pagkakamali po natin ay pwedeng tuwirin sa isang bagay na kapareho pong ginagawa nito. Sir, meron na nakita po siguro kami sa pag-iimbestiga po ninyo rito kasi may nakikita po kaming angulo rito na pwedeng tingnan po sa love triangle. Actually po, sa validation natin kagabi, nung naiparating yung report na to, isa po yan sa mga tinitingnan natin ngayon, sir. O, ganito lang aming suggestion, sir. Siguro, sir, makuhanan po ng pahayag. Ito ho mismo yung gwardyang na bugbog at kasalukuyan nagpapahinga raw siya para maimbestigahan, sir, leading kasi kung may love triangle man yan, para makausap, yun pong posible po roon sa sinasabing angulo na yan. Opo, sir. Anyway, ito po, alam naman natin ng itong mismong biktima, alam naman niyang pati yung mga kasamahan nila, base sa kwan natin kagabi, sir, alam nila yung nanakit sa biktima, sir. So mas maganda po si Noong Lawrence Gamarza, i-assist namin siya, pumunta siya dito sa station natin, sir, or kung di pa niya kaya, kami pong pupunta doon sa tinutuluyan nila, sir. Makakaabot po yan, sir. I'm happy na ganoon po yung pag-handle po ng investigasyon ninyo, sir. Kami po nagpapasalamat, una sa lahat, na naging linaw na po, ano? At dyan po, bilang kayo po yung OIC ngayon, for the time being, the pagiging Chief of Police, inaasahan ko po, magagawa niyo po ng paraan, sir, ha? Yes, sir. Maraming salamat po, sir. Yes, sir. Thank you po, sir. Alright, sige, okay. Sabi nga po natin, ang tao nagkakamali. Kahit sino, kahit na ako, si Ben Tulfo, kahit senador, kahit cabinet member, nagkakamali. At yung pagkakamali, tinutuwid. Mahirap nga yung nagkakamali na hindi mo tinutuwid. Ibang usapan na yon. Lawrence Gamarza, tinatawagan ka namin, hindi ka na sumasagot. Ngayon, tatawagan ka namin, sagutin mong telepono mo, kung gusto mo mag-imbestiga pa kami, alang-alang para sa iyo dahil lumapit ka. Hindi naming estilo humingi ng, pag ang estilo mo hihingi ng ayuda sa amin, punta ka dun sa DSWD. Gusto mong hingi ng katulong, pumunta ka sa SSS. Magreklamo ka hanggat gusto mo at kumamal ka ng pera-perang sandamakmak. Sa bitag, huwag mo kaming gawing ayuda rito. Pagdating sa amin, tumatayo kami sa mga taong nayuyurakan ng karapatan. Naninindigan kami. Tagapagtanggol kami. Hindi lang kami kakampi. Ito po ang estilo po natin dito. Tatak Tulfo, tulong Tulfo, istilong Tulfo, si Bitag po ang nagsasalita. Ito po sa itaas, #ipabitag mo. Ngayon, sa parting to, kakausapin na lang natin si Julito Tupas. Ito ho yung general manager na kausap natin. Mr. Tupas, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po, sir. Okay. Po.
Tinatawagan namin yung gwardiya mo dahil gusto namin tulungan siya ituwid yung tama sa pamamagitan ng pag-iimbestiga ng polis. Willing na tumulong, makikipagtulungan ng polis. Huwag na natin pag-usapan yung nakaraan. Move forward tayo. Mag-iimbestiga yung mga polis. Pwede silang pumunta sa bahay nitong biktima, si Lawrence. Kung hindi siya pwedeng makapunta sa istasyon, mismo mga pulis na para mag-imbestiga, titingnan yung love triangle angle, titingnan yung posibleng suspect na sinasabi para maimbestigahan, masoman, isagawa yung investigasyon para makasampa ng kaso. Ang nakikita ko lang dito, Mr. Tupas, parang hindi ata yun ang gusto. Gusto ata ayuda, pera. Yes po, parang ang ano po niya, hindi na daw po siya, sabi, magpapatuloy nun sa reklamo niya sa amin. Okay. At ang... wag na po natin pilitin kung ayaw. Opo. Total, siya naman ang nabukulan, siya naman wala ng malay ng tao, siya naman ang duguan na halos tinulungan nyo. Kung hindi na siya tutuloy, ibig sabihin, kumuyos yung kanyang bombolyas, okay lang kami, pinakita namin. Ganito po kami, Mr. Tupas. Tulad mo, may malasakit ka, para kang ama sa kanya, at tinuring mo parang ama, parang kinakagat pa yung kamay mo na tumutulong sa iyo. Yan nga po. Okay. Pero, pagsabihan mo na lang, Mr. Tupas, siguro, baka siguro, ikay madala mo. Kasi kami, straight po kami, ibang klaseng tulfo ako. Hindi ako yung liligawan siya. Diretso ako. Kung gusto niya ng sinasabing ito'y katarungan, ibibigay namin yun sa pamamagitan ng tamang proseso dahil may hukuman tayo at may mga alagad ng batas pag-iimbestiga. Huwag mong ibigay ang pera kasi madaling magastos. Sabi nga sa Biblia, do not give the man a fish, teach him how to fish. Yun nga po ang iaano ko sa kanya, padala ko siya sa Pampanga, meron naman po siyang titirahan doon. At doon na muna siya magpatuloy ng kanyang pagiging gwardiya kung interesado pa po siya. Ay, kung interesado pa. Pero hindi ata yung interest niya, Mr. Tupas. Parang gusto niya ata ayuda eh. Sinisisi pa nga kayo eh. Yun nga po. Sabi ko naman din sa kanya, itong 13th month pay, which due to pay, babayaran ko rin po siya ng 13th month pay niya. Ay, napakaswerte talaga ng mga tao. Sana lahat ng mga security agency at mga manager kapareho niyo po, makatao. So, maraming salamat. Maraming salamat din sa iyo, sir. Mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo, sir. Marami po kayong natutulungan. At sana nga po, huwag abusuhin ng mga ibang mapagsamantalang tao yung inyo pong programa dahil mas marami po pong nangangailangan tulong nyo. Mabuti pa kayo, naintindihan niyo po, sir. Opo. Maraming salamat. Hindi na raw tutuloy ni Lawrence ang magreklamo ngayon na pumasok na kami. Okay? Ang gagawing tulong na lang nitong si Mr. Julito, yung kanyang Tupas, yung kanyang boss, general manager, ipapadala na lang siya sa Pampanga para doon siya mag-duty, para ligtas siya na wag na siyang pag-initan. Siguro nga dahil love triangle. Yan ang problema pag nakialam ka ng asawa ng iba. Ngayon, babayaran pa siya ng 13th month pay at sa susunod, mali ang tulfong nilapitan mo, Lawrence. Gusto mo kay Tul Erwin, doon ka. Pero hindi ka obra doon dahil malaking katawan mo eh. Magtrabaho ka. Hindi ba? Huwag ka magpalaki ng belt mo. Ngayon, lumapit ka sa akin, may balik. Huwag mong sasayangin ang aming tulong sa iyo. Handa kaming tumulong kahit kanino. Pero hindi kami ayuda dahil hindi kami DSWD. Mali ang tulfong nilapitan mo. Hashtag ipabitag mo, tagapagtanggol. Tumatayo. Ibibigay sa iyo nararapat kung hustisyang pag-uusapan, pero dadaan sa tamang proseso, alagad ng batas, sampa ng kaso, may hustisyang gagawa niyan. Kami, daan lamang kami. Pero kami ang totoong mga investigador ng bayan, hindi kami mga embalsamador. Gets nyo? Ang nag-iisang pambansang sumbungan, hashtag ipabitag mo.